Magbibigay ako ng ibang pananaw. Kasama natin ngayon si Dr. Oli Heinonen, kilalang fellow sa Stimson Center at dating Deputy Director ng International Atomic Energy Agency mula Washington. Salamat po sa inyong oras. Maraming mga kaganapan ang nangyayari at marami ring lumabas mula sa briefing na yon na pinag-uusapan ng mga kasamahan ko rito. Gusto kong marinig ang opinion mo, lalo na tungkol sa pagtutok sa Picx Mountain, ang lugar na sinasabing nasa ilalim ng hindi bababa sa 100 metro ng bato malapit sa natang site na nasira na. Ano ang masasabi mo tungkol sa ulat na nagsasabing walang nangyayaring uranium enrichment sa Picx? Ano ang paniniwala ng mga eksperto na nangyayari doon sa ngayon? Salamat sa pag-imbita sa akin. Yan ang isang bahagi ng palaisipan, ang malaking X. Alam natin na kulang ang ebidensya para matukoy kung ano talaga ang nangyayari sa mismong bundok na yon. Matagal-tagal na rin itong ginagawa. Sa una, posibleng hindi pa ito planong gawing planta ng pagpapayaman ng uranium, kundi ang lugar kung saan tatapusin ng Iran ang paggawa ng mga sentrifuge. Ito ang dapat tandaan ng tao. Mayroong supply chain para sa mga sentrifuho, mga 6,000 sentrifuho. Ang bagong ginagawa bawat taon, hindi sila nasa Nantucket, hindi sila nasa Florida, nasa iba't ibang lugar na pang-industriya ang mga ito. Karamihan sa kanila ay hawak ng mga revolusyonaryong hukuman. Kaya hindi natin alam kung saan ang mga bahaging yon. Ilang piraso pa ang natitira, alin ang nawasak na. Kaya ang dapat gawin ng Iran ngayon, kung nais nilang ituloy at iligtas ang mga centrifuge na yon, siguro kung sa tingin nila ay ligtas sila, tapusin nila ang mga ito sa malaking X. Kung hindi, gawin tulad noong 2003, 2004, pumunta sa isang bagong lugar na hindi alam ng intelligence. At nangyari yon noong 2004 nang nagpasya silang simulan ang konstruksyon ng Al-Qadir na ngayon ay tinatawag nating Fordo. Kaya magiging sobrang maingat ako sa paggawa ng mga pagtatasa na. Al tinanggal natin ang malaking X, mawawala na ang mga problema. Sa kasamaang palad, hindi. At mababasa mo ito sa maraming pahayag ng mga opisyal ng Revolutionary Guard na konektado lalo na sa missile program, kung paano nila planong buhayin muli ang programa at muling binuo ang mga missile noong nakaraang taon, matapos ang digmaan noong Hunyo. Hindi ko iniisip na magkaiba ang magiging asal ng mga taong sangkot sa programang nuklear. Maraming nakakabahalalang pangyayari dyan. May magandang impormasyon ang Israel tungkol sa nuclear material ng Iran at nangakong kikilos kung susubukan ng Iran na buiin muli ang nuclear program nila. Gaya nga pag-usapan dati, maraming kapintasan ang Memorandum of Understanding sa iba't ibang issue. Kasama na ang nuclear inspections at hindi rin umuusad ang diplomatikong pagsisikap. Ano ang mga alalahanin tungkol sa pagsisikap ng Iran na muling buiin at palakasin ang kanilang kakayahan sa hinaharap? At paano nga ba natin ito mapipigilan sa makatotohanang paraan? Sa makatotohanang pagtingin, sa palagay ko, hindi ito masisira sa pambobomba, maliban na lang kung swertehin kang nasa iisang lokasyon ang lahat. Hindi ito karaniwang paraan ng pansusuri ng panganib ng mga Iranian, kaya ipinamahagi nila ito. Pagkatapos, may know-how, may mga pasilidad sa pagmamanupaktura ng mga bahagi. Kaya sa tingin ko, ang tanging paraan para malutas ito ay kumbinsihin ang Iran na hindi ito makakabuti sa kanila kung itutuloy nila ang programang ito. Mas mainam din sigurong bigyan sila ng ilang impormasyon mula sa intelihensya na hindi pa alam ng publiko. Na halimbawa, alam namin ang tungkol sa lokasyong ito, ang pasilidad na ito o ang grupong ito ng mga tao. At bigyan sila ng babala na may mga konsekwensya kung itutuloy nila yon. At alam natin na ang intelihensya ng Israel, lalo na yung sumusubaybay sa daloy ng impormasyon, mga komunikasyon sa pagitan ng mga tauhan ng seguridad at mga eksperto sa nuklear ay talagang magaling. Kaya alam nila ang kinaroroonan ng mga tao. Pero maaring mahirap na tuluyang alisin ang mga lokasyong yon. Kaya ang kasunduan ang pinakamabuting paraan. Kung pwede kang gumamit ng ibang paraan para doon, hikayatin ang Iran na para sa kanilang kaligtasan, mas mabuting bawasan nila ang kanilang mga hangarin.
Live mula sa Washington, sa kabila ng background sa likod mo, Dr. Ollie Heinonen, maraming salamat sa pagsama sa amin. Lagi namin pinahahalagahan ang iyong mga pananaw sa The Rundown. Salamat. Salamat.